So mga chika, pwede kasi dyan na itong si Pepsi Paloma ay hindi talaga biktima ng pangmomolestya, pero biktima siya mga kachika ng maling publicity. At Eli Buendia himself, inamin niya mga kachika na there's no way na related yung kanta nilang Espoliarium kay Pepsi Paloma. Huge chances are Direk Daryl Yap did his assignment very well. Okay, talagang nagkaroon siya ng thorough investigation, mas malalim pa mga kachika sa mga nagagawa natin tungkol sa kasong yan. Okay, isipin nyo kinausap niya mismo yung pamilya ni Pepsi Paloma. Tayo ba nakausap na natin yan? Magandang araw mga chika, Rigel Polet ang inyong chika patrol. Bago tayo magsimula mga chika, inaanyahan ko muna kayong mag-subscribe dito sa ating munting channel para palagi kayong updated sa mga latest at nagtitrending ng mga showbiz balita. Marahil nagulat kayo sa title ng content natin ngayong araw, lalo na sa mga nakapanood ng content ko yesterday na related din dito. I'll be honest with you mga chika, yesterday I have full of doubts and questioning sa kung saan nga ba nakuha ni Direk Daryl Yap yung version ng storya niya dito sa totoong nangyari kay Pepsi Paloma. My mistake mga chika is I quickly judge him by telling na wala siyang factual basis or wala siyang alam sa mga totoong nangyari. But guess what mga chika? Today I had a change of heart. Kaklaruhin ko lang hindi pa rin ako naniniwala na si Bossing Vic Sotto tsaka si Joey De Leon ay involved sa skandalong nangyari kay Pepsi Paloma. And the change of heart in a way na gusto ko nang mapanood ngayon yung pelikulang ito ni Direk Daryl Yap. Ngayon mga chika, yung nagpabago sa isip ko ay yung kanyang mga recent posts. Isa na nga dyan mga chika, nung nagbigay siya ng mensahe, ng statement patungkol kay Vic Sotto. Ngayon yung sabi niya sa post niya mga chika, about Sir Vic Sotto, I'm not sure whether to offer an apology for his name being mentioned in the film. The truth after all is unapologetic. Tumachika, sinuri ko mabuti ang linyang yan and maybe sa mga kagaya nating ordinary netizens, ang dating yan bastos si Direk Daryl Yap. Inaakusahan niya si Vic Sotto na ginahasa si Pepsi Paloma dahil doon sa maikling trailer mga kachika na pinagkakaguluhan ngayon. Ngayon mga chika, tignan naman natin yung perspective ni Daryl Yap bilang direktor ng pelikulang yan. Sabi niya dyan, di ba? Hindi niya raw alam kung hihingi siya ng tawad kay Bossing Vic Sotto dahil nabanggit yung pangalan niya sa pelikula. From the word itself mga kachika, mention, yung name daw ni Vic Sotto ay minention sa pelikula. Okay? So mga chika, kung titignan nyo mabuti, mention yung word, hindi accuse. Okay? Hindi niya raw alam kung magsusorry siya kay Vic Sotto kasi nabanggit lang naman yung pangalan niya. It really doesn't mean na inakusahan niya na kaagad doon si Vic Sotto. Di ba mga kachika? Kasi kung mas lalawakan pa natin ng konti, yung pangunawa natin, hindi natin pwede agad husgahan yung maikling trailer na yan, yung maikling clip na yan. Kasi di ba doon tinanong ni Gina Alahar, etong si Pepsi Paloma, ginahasa ka ba ni Vic Sotto? And then sumagot si Pepsi ng oo. Pinutol ka agad mga kachika. Ngayon 50-50 yung susunod na eksena dyan mga kachika. It's whether paninindigan talaga ni Pepsi Paloma yung sinabi niyang oo ginahasa siya or pwedeng bawiin niya. Diba? Pwedeng nung tinanong siya ni Gina Alahar, ginahasa ka ba ni Vic Sotto? And then sasagot si Pepsi Paloma ng oo, nagsinungaling ako. O di ba mga chika? Kung babasihan din natin mga chika yung storya na may factual basis, di ba totoo naman na itong si Pepsi Paloma ay idinimanda si Vic Sotto. Pero suddenly mga kachika, binawi niya rin yung isinampa niyang kaso. Sinabi niya wala daw pang mumolestya na nangyari. Ngayon marami kaagad yung kumakalat na chismis mga kachika na tinakot daw siya ni Tito Sotto but wala silang ebidensya doon. So mga chika, pwede kasi dyan na itong si Pepsi Paloma ay hindi talaga biktima ng pangmomolestya, pero biktima siya mga kachika ng maling publicity. Okay? Dahil gusto siyang pasikatin ng management niya. Sige, magpaingay ka. Idawit mo yung pangalan ni Vic Sotto tsaka ni Joey De Leon para mapag-usapan ka. Pwedeng ganun mga kachike. And then sinabi rin sa post na yun ni Direk Daryl Yap mga kachika na I respect my fellow artists and then I respect the pillar of the industry. Ngayon mga chika, feeling ko I have a strong gut feel lang mga chika na itong pelikulang ito ay binasbasan ni Bossing Vic Sotto tsaka ni Joey De Leon. Mga chika, feeling ko nakausap na siya ni Direk Daryl Yap bago pa lang gawin yung pelikulang iyan.
Okay, and then si Bossing B kaya siya tahimik. Maybe dahil inapprove niya eh. Maybe dahil ang objective dito ni Daryl Yap ay linisin naman talaga yung pangalan nung matagal nang idinadawit sa kasong yan. Di ba mga chika, actually meron pa nga tayo, di ba? Yung matagal ng issue, bulong-bulungan, usap-usapan, ginawa ng kwento. Yung kantang Espolarium, di ba? Ng E-Heads. Okay, marami yung nagsasabi hanggang ngayon na yan daw ay tungkol sa kwento ni Pepsi Paloma. Okay? At Eli Buendia himself, inamin niya mga kachika na there's no way na related yung kanta nilang Espolarium kay Pepsi Paloma. So mga sa isang interview, inamin niya yan direkta. Okay, pwede nyo hanapin sa YouTube yan. Panoorin nyo para kayo mismo yung makarinig sa interview. Okay, kaya pala binanggit niya yung pangalang Enteng tsaka Joey doon mga kachika sa kantang yun. Kasi si Joey tsaka si Enteng yung manager ng E-Heads during that point in time. Ganun lang ka-basic yun. Kaya pala hindi pinapatulan ni Vic Soto tsaka ni Joey De Leon yung mga haka-haka ng tao tungkol sa kantang yan, kasi alam naman nila sa sarili nila na hindi totoo yun. Tsaka itong si Daryl Yap mga kachika, hindi naman tanga yan eh. Alam niya na si Lala Soto ang chairperson ng MTRCB ngayon, anak ni Tito Soto. So mga chika, si Lala Soto tsaka yung mga tao niya yung magre-review ng pelikulang yan kung pwede ba yang ilabas sa mga sinihan. Sa tingin nyo ba mga chika, si Daryl Yap gagastusan yan, popondohan yan, and then alam niya sa sarili niya na hindi maipapalabas yan dahil yung content niyan ay purong paninira sa tatay, sa pamilya nung magre-review. Di ba mga chika? So malakas ang loob ni Daryl Yap kasi mga chika, alam niya na wala siyang masamang intensyon. Nire-respeto niya lahat ng mga taong involved sa storya na yan. So mga chika, yan pure assumption ko lang. Malakas ang kutob ko, yan ang nasa isip simula pa lamang ni Direk Daryl Yap. Kaya nga sabi ko kanina mga kachika, I had a change of heart. Mali yung hinusgahan ko kaagad siya dahil from the first place, hindi ko pa naman alam kung ano yung magiging outcome ng pelikula eh. Di ba? Kahapon kasi sinasabi ko na hindi naman dapat nakikialam dyan si Daryl Yap dahil wala siyang alam sa pangyayari. Ngayon mga chika, mas naniniwala na ako na posibleng mas may alam siya kaysa sa nakararami, kaysa sa atin. Ngayon, etong si Coca-Cola Nicolas, di ba, in-interview ni Julius Babaw, sabi niya wala daw talagang pangahalay na nangyari. Etong si Guada Garin, sinabi niya na wala daw talagang pang-aabuso. Ito nga, di ba, si Sarce Emmanuel, isa sa mga katrabaho yan dati ni Pepsi Paloma, sinoplak din niya ni Daryl Yap dahil sinabi niya nga na hindi naman kayo close para mag-react sa pelikulang gagawin ko, di ba? Pero ngayon mga chika, may recent po si Direk Daryl Yap na sumpal sa muka ng mga nagmamarunong. Okay? Kasi doon mga kachika, sa post na yun, makikita natin kasama niya, direkta sa tabi niya, yung kapatid ni Pepsi Paloma tsaka yung nanay. Okay? Nanay na yan mga kachika tsaka yung kapatid. So kung meron mang mas nakakaalam sa tunay na storya, hindi yan yung mga katrabaho eh. Diba? Hindi yan yung mga kasama niyang dancer before, yung mga soft drink ladies, hindi. Diba? Yung pamilya. So huge chances are Direk Daryl Yap did his assignment very well. Okay? Talagang nagkaroon siya ng thorough investigation, mas malalim pa mga kachika sa mga nagagawa natin tungkol sa kasong yan. Okay? Isipin nyo kinausap niya mismo yung pamilya ni Pepsi Paloma. Tayo ba nakausap na natin yan? Diba? So mga chika, siguro ang advice ko sa ngayon, panoorin muna natin bago natin husgahan. Okay? Yung malikling trailer na yon, nabanggit yung pangalan ni Vic Soto. Kagaya nga nung sinabi ko, doon sa post ni Direk Daryl Yap, wala siyang sinabing inakusahan niya si Vic Soto, kaya hindi niya raw alam kung magsusorry siya. Siguro mayroong tsansa na mababaon niya lalo dito si Vic Soto tsaka si Joey De Leon doon sa napanood natin na trailer. Maybe totoong inamin ni Pepsi Paloma na talagang mayroong pangahalay na nangyari, or mayroon ding tsansa mga chika, wag natin alisin yung chance na lilinisin niya pa yung pangalan dito ni Joey De Leon tsaka ni Vic Soto and even Richie De Horsey. Di ba mga chika? Posible kasi na dito sa pelikulang ito ay matuldo ka na rin finally yung walang kamatayang kwento ni Pepsi Paloma. Again and again, kagaya nung sinabi ko kanina, doon sa maikling trailer na ipinakita sa atin ni Direk Daryl Yap, pwedeng sinabi doon ni Pepsi na oo, nagsinungaling ako, hindi iyon ang totoong nangyari. Yun ay kasama sa mga posibilidad mga chika. So ang mas maganda, panoorin muna natin and then tsaka natin husgahan pag alam na natin yung magiging outcome ng pelikula. Gusto ko rin marinig yung inyong mga opinion sa talakayan natin ngayong araw mga chika. Please don't hesitate to put it here in the comment section.
Chika Patrol signing out!